Facebook defriending that led to murder. I like killing people. Isang couple ang nakitang wala ng buhay sa kanilang tirahan 2012 ng January 31. Ang nangyari sa kanila ay naging laman ng balita, higit lalo nang maibalita na ang naging motibo ng krimen ay dahil sa ang mga biktima ay in-unfriend sa Facebook ang isang kaibigan. Ang nangyaring krimen ba ay dahil sa simpleng pag-unfriend lamang sa Facebook? O may mas malalim pa na dahilan sa kanilang kinahinatnan? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Janelle Potter. Si Janelle Potter ay pinanganak noong 1981 sa Pennsylvania. Siya ang pangalawa sa magkakapatid ng mag-asawang Buddy at Barbara. Ang panganay na anak na si Christy ay malapit sa kanya, ngunit eventually silang dalawa ay medyo nagkalayo nang sila ay nagdalaga. Si Janelle ay pinanganak na may learning disability. Siya ay may speech at hearing difficulties, dahilan para mamuhay siya ng iba sa panganay na kapatid niya. Sa murang edad, siya ay na-diagnose din na may type 1 diabetes at ang mga ito ang punong dahilan kung bakit ang kanyang pamumuhay ay iba sa mga bata sa kanyang kapaligiran. Dahil sa kanyang kondisyon, ang kanyang mga magulang na sina Buddy at Barbara ay ingat na ingat sa kanya. Sa poder ng mga magulang, si Janelle ay lumaki na lonely at inactive. Ang mga magulang ay naging overprotective, kaya sa kanyang buong kabataan, siya ay hindi pwedeng lumabas o makipagkita sa bilang na niyang kaibigan. Kahit nang siya ay old enough, hindi pa din siya pinapayagan. Bawal ang makipag-party, higit lalo ang uminom ng alkohol. Of course, bilang magulang, hindi naman kakaiba ang pagbabawal na ito, higit lalo kung ang anak ay teenager pa lamang. Pero sa kaso ni Janelle, ang pag-iingat o pagiging protective ng kanyang magulang ay nagpatuloy hanggang sa kanyang 30s. Sa pag-iingat na ito, ang naging libangan ni Janelle ay ang social media, kung saan ang kanyang social media accounts ay monitored pa din ng mga magulang. Si Janelle ay constantly under watch, higit lalo nang ang kapatid na si Christy ay umalis na sa kanilang bahay dahil sa hindi nito gusto ang pagiging istrikto ng mga ito kay Janelle. Dahil sa siya na lang ang mag-isang anak sa bahay, ang magulang sa kanya ay all eyes. Sa istriktong pagpapalaki ng magulang, obviously, si Janelle ay hindi kayang tumayo sa kanyang sariling mga paa. Lagi siyang nakarely sa mga ito, kaya basically, si Janelle ay nothing without them. 2005, ang pamilya Potter ay lumipat ng Mountain City, Tennessee. Ang Mountain City ay isang small town kung saan kilala na ng lahat ang isa't isa. Sa pagpasok ng pamilya, bilang mga outsider, sila ang naging focus ng tingin at usapan sa maliit na bayan. Ang ama na si Buddy ay isang retiradong Marine na nag-serve sa Vietnam, at ang ina na si Barbara ay nagtrabaho sa HP o Hewlett-Packard. Yan ang ilan sa mga nalaman ng mga nakatira doon sa maliit na bayan. Si Janelle ay kilala ng lahat, bagamat hindi naman talaga siya kilala ng mga tao doon personally. Dahil sanay na din lang sa bahay, si Janelle ay hindi na nag-effort pa na magkaroon ng bagong kaibigan at madalas na ang kaharap ay ang kanyang computer lamang. Siya ay madalas na mag-post ng tungkol sa love at laughter at ang social media ay ang kanyang paraan para masubaybayan ang mga kakilala na hindi niya makausap kapag ang mga ito ay kaharap niya. Dito niya nagagawa ang makipag-socialize. Yun naman ang ideya ng social media, hindi ba? Ang makipag-ugnayan sa ating kakilala o kahit sa hindi kilala. Ito ang nag-occupy ng oras ni Janelle at nagbigay sa kanya ng kasayahan.
Paminsan-minsan, si Janelle ay lumalabas din naman ng bahay. Ito ay kapag kailangan niyang pumunta sa pharmacy para kuhanin ang kanyang medikasyon. Sa papunta-punta sa pharmacy, ay nakilala niya at naging kaibigan ang clerk doon na si Tracy Greenwell. Si Tracy ang kauna-unahang kaibigan ni Janelle sa Mountain City. Sa pahintulot ng magulang ni Janelle, siya ay madalas na pumunta sa bahay ni Tracy. Sa pamamalagi ni Janelle sa bahay ni Tracy, ay dito niya na ikwekwento ang kanyang mga saloobin. Isang malaking kagaanan sa kalooban na mayroon siyang isang kaibigan na napagsasabihan ng kanyang problema. Silang dalawa ay eventually naging mag-best friend na madalas na mag-hiking o iba pang outdoor activities na magkasama. Si Tracy ang nagbigay ng kulay sa matamlay na buhay ni Janelle sa kanilang bahay. Ang magulang ni Janelle ay madalas nang payagan si Janelle na lumabas at pumunta sa bahay ni Tracy sa kondisyon na silang dalawa lamang ang magha-hangout. Si Tracy ay mayroong group of friends na pinakilala niya din kay Janelle. Isa na dito ay ang kanyang kapatid na si Billy Payne na madalas na nasa bahay din ni Tracy sa tuwing pupunta doon si Janelle. Eventually, si Janelle ay nagkaroon ng lihim na pagtingin kay Billy na hindi naman dapat. Bukod kasi sa hindi siya papayagan ng kanyang magulang na makipag-date, si Billy ay mayroon ng kasintahan na si Billie Jean Hayworth. Si Billy ay galing Florida bago mag-move sa Mountain City. Dito ay nakilala niya si Jean na kakagraduate lamang sa school noon. Agad silang nakapagpalagayan ng loob, nagsama at nagkaroon ng isang anak na si Tyler. Sina Billy at Jean ay madalas na pumunta sa bahay ni Tracy. At bagamat hindi naman gaano nakakausap ni Janelle ang mga ito, ang kanyang atensyon ay nasa kanila, higit kay Billy. Ang pagtingin na ito ay naging obvious sa mga taong nakapaligid sa kanila na palagi namang idinideny ni Janelle. Ang kanyang pagtingin kay Billy ay isa lamang secret at ayaw niya din na makarating sa kanyang mga magulang ang pagtingin na ito. Sa nakitang desire ni Janelle para kay Billy, si Tracy ay pinakilala ang kanyang pinsan na si Jamie Curd. Si Janelle at Curd ay agad na nag-click at kalaunan ay naging magkasintahan. Ipinakilala din ni Janelle si Curd sa mga magulang, ngunit bilang isang kaibigan lamang. Si Curd ay madalas na pumunta sa bahay ni Janelle sa dahilan na may problema ang computer ni Janelle at kapag nakaluwag-luwag sa paningin ng mga magulang ay nagkakaroon sila ng time nang silang dalawa lamang. By this time, ang magulang ni Janelle ay medyo nagluwag na sa paglabas ng bahay ng anak, ngunit ang kanyang phone maging ang social media ay heavily monitored pa din. Isang araw, habang nag-i-scroll si Janelle sa kanyang Facebook, ilang hate comments ang kanyang na-receive galing sa isang anonymous account. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato nito sa kanya. Hindi kinaya ni Janelle ang nangyaring cyberbullying, kaya siya ay nagsabi sa kanyang magulang na sina Buddy at Barbara tungkol dito. Matapos makita ang mga offensive comments sa Facebook ni Janelle, si Barbara ay nag-message sa anonymous account na yon na tigilan na ang ginagawa at nagbanta na ire-report yon sa pulis. Tinanong ni Barbara si Janelle kung mayroon ba siyang nakaaway o nakasamaan ng loob na maaaring nasa likod ng anonymous account na yon. At si Janelle ay sinabi na iisang tao lang ang kanyang nasa isip na maaaring gumawa nun sa kanya. At iyon ay ang nobya ni Billy na si Jean. Sinabi ni Janelle na si Jean ay may hindi maitagong inggit at galit sa kanya. Of course, ang ideya na may secret feeling si Janelle kay Billy ay hindi niya sinabi. Ang sinabi pa ni Janelle ay wala daw siyang ginawa na masama na maaaring ikagalit ni Jean. Sinabi pa ni Janelle na ang maaaring dahilan ng galit ni Jean ay dahil takot ito na iwanan ni Billy para sa kanya. Ang kagustuhan daw ni Billy na iwanan si Jean para sa kanya ay ipinarating pa nito sa kanilang mga kaibigan, kaya maaari na ito ang dahilan ng galit ni Jean. Ang sinabing ito ni Janelle sa magulang ay gawa-gawa niya lamang, pero syempre siya ang pinaniwalaan at hindi nila ito gustong palampasin. Ang ina ni Janelle na si Barbara ay nagtanong kay Tracy, maging sa ilang mga kaibigan nito,
para malaman kung sino ang nasa likod ng anonymous account na yon. Ngunit wala siyang nakuhang kasagutan. Sa mga sinabi ni Janelle, ang relasyon ng magkakaibigan ay nawasak. Si Jean ay idinenay ang alegasyon at sinabi na never niya ginawa na ibuli si Janelle. Si Billy naman ay nilinaw din na never niya inisip na iwanan si Jean o ang sabihin sa mga kaibigan ang kanyang di umanong balak na pag-iwan. Ang boyfriend ni Janelle na si Kurt sa kabilang banda ay sinuportahan si Janelle at gumatong pa nang sabihin nito na si Jean lang ang pwedeng magmay-ari ng anonymous account na yon. Wala nang iba. Sa pagkahati ng grupo ng magkakaibigan, si Tracy ang nagsilbing tagapagitan. Wala siyang kinampihan o pinanigan at sinubukan na ayusin ang alitan ng dalawang panig. Si Janelle sa kabilang banda ay ayaw magpatinag at sinabi pa na sana ay mawala na sa mundo ang dalawa. Ang away ay mas umigting pa ng isang araw. Isang bato ang nakita sa bakura ng mga Potter. Sa bato ay may nakalagay na pangalan na Billy at Billie Jean. Dahil sa mga bato na ito, inakala ni Janelle na ang cyberbullying ay unti-unting nagiging pisikalan, kaya siya ay nagsumbong muli sa mga magulang. Sa pagkakataon na ito, sa takot sa maaaring mangyari sa anak, si Barbara ay nag-report na sa pulisya. Ang mga pulis ay walang ginawang aksyon at sinabihan lang si Barbara na huwag mag-alala. Ang magkakaibigan at this point ay in-unfriend na ang isa't isa sa Facebook dahil wala nang dahilan pa para i-follow nila ang isa't isa. Lumipas ang ilang buwan, January 31, 2012, isa sa mga kaibigan ni Billy at Jean ang pumunta sa kanilang bahay. Ilang beses na silang missing in action at nang umaga ng araw na yon, isang kaibigan ang pumunta sa kanilang bahay para i-check ang pamilya. Walang sumasagot sa tawag ng kaibigan sa labas, kaya pumunta ito sa may backdoor at doon pumasok sa bahay. Wala siyang nakita na tao sa may sala at sa isipin na baka ang mag-asawa ay pinapatulog ang anak ng mga ito na si Tyler, siya ay dumiretso sa kanilang kwarto. At ang nakita niya sa loob ay isang bagay na hindi niya makakalimutan sa kanyang tanang buhay. There's no problem. They're what? They're kids. And there's a baby involved. Sa kwarto ay napakaraming dugo sa wall, floor at ceiling ang nagkalat. Sina Billy at Jean ay makikitang duguan at parehong may tama ng baril sa kanilang mukha. Ilang bruises din ang meron sa kanilang katawan kung saan isang hiwa pa ang nakita sa leeg ni Billy. Si Jean naman ay nakitang nakaupo malapit kay Billy na hawak-hawak pa ang anak na si Tyler. Ang 7-month-old na si Tyler ay miraculously buhay at hindi sinaktan. Agad na dumating ang mga otoridad sa bahay. Sa inisyal na investigasyon, walang nakitang physical evidence na magtuturo sa sino man na gumawa nun sa pamilya. Sila ay nag-interview ng mga kakilala at kapamilya ng dalawa at isang pangalan ang lumutang sa posibleng salarin sa krimen. At iyon ay walang iba kundi si Janelle. Agad na nag-conduct ng interview ang mga otoridad sa pamilya maging kay Janelle at nalaman ang nangyaring alegasyon ng cyberbullying. Nalaman din ng mga otoridad ang secret relationship ni Janelle kay Kurt na pinsan ni Billy at sa kanilang investigasyon, alam nila na may itinatagong impormasyon ang mga ito hinggil sa nangyaring krimen. Matapos ng isang linggo, ang boyfriend ni Janelle na si Kurt ay sumailalim sa polygraph test. Nang tanungin kung sino ang maaaring salarin, sinabi niya na hindi niya ito kilala. Ngunit ang resulta ng polygraph test ay iba sa sinabi niya. Bagamat ang polygraph test ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya sa isang kaso, ang resulta naman ito ay nakapagbibigay ng ideya sa pulisya kung nagsasabi ng totoo ang kanilang subject. Si Kurt sa kaso na ito ay obviously nagsisinungaling. Kaya ang mga otoridad ay nagbigay sa kanya ng pressure sa kanilang mga katanungan. Eventually, si Kurt ay bumigay na at nagsabi ng isang pangalan. Is the CIA here?
CIA? No. No. Can I ask the question? Why did you ask about the CIA? Because he says he works for Si Kurt ay tinanong ang mga otoridad kung ang isang CIA agent ba na nagngangalang Chris ay nasa istasyon. Ang mga otoridad ay puzzled sa kung bakit naisip ni Kurt na may involvement sa investigasyon ang mga CIA. Ang mga CIA isang elite group na humahawak sa malalaking kaso, kaya ang kapulisan ay on wonder kung bakit involved ang CIA sa kaso na ito. Sa patuloy na pagtatanong, sinabi ni Kurt na isang Chris na miyembro ng CIA ang nakipag-ugnayan sa kanya para sabihin na trabaho niya ang safety ni Janelle. Gustong makita ni Kurt si Chris para tanungin sana ito tungkol sa kaso, pero ang mga otoridad ay umiikot pa din ang ulo sa kung sino ang Chris na sinasabi nito. Sa patuloy na pagtatanong kay Kurt, eventually ito ay umamin din sa kung sino ang salarin. Who shot him? He who? Buddy? Yes. Ayon kay Kurt, silang dalawa ni Buddy na ama ni Janelle ang pumaslang kina Billy at Jean. Nagawa nila ang pagpaslang dahil sila daw ay inutusan lamang ni Chris na CIA agent at si Chris ang bahala sa kanila kapag nagkabukuhan na. Ang mga otoridad ay ni-raid ang bahay ng mga Potter at inaresto ang ama ni Janelle na si Buddy. Matapos ma-search ang buong kabahayan, ilang mga weapons ang natagpuan at mayroon ding pictures ng mga biktima ang nakita na pinilas pa mismo ni Barbara sa mismong harap ng pulis. Sa ginawang interview kay Buddy, sinabi niya na responsibilidad niya bilang ama na protektahan ang anak niya. I'm protecting my family to start with, but I did not do this. Okay? Ever since all this crap started, I've had my life threatened. My wife has been threatened. They've threatened to take Janelle. Ang cyberbullying ay nagbigay sa kanila ng pangamba, higit lalo nang mas lumala pa ang bullying. Kailangan na may gawin siya bilang ama, kaya wala siyang choice but to take action. Sa sasakyan ni Buddy, ilang plastic ng shredded papers ang nakita. Ang mga ito ay buong pagtitiyagang binuo ng kapulisan at napag-alaman na ang mga ito ay mga emails na galing kay Chris, ang CIA agent. Sa nakuhang mga emails, lumabas na si Chris ay nakipag-ugnayan sa pamilya shortly after na ma-engage sina Billy at Jean. Ayon kay Chris, nakita niya ang nangyayaring cyberbullying sa Facebook ni Janelle at bilang isang CIA agent, parte daw yun ng kanilang gawain at yun ay ang protektahan ang nabubuli na mga taong behind the scene. Inisip niya ang safety ni Janelle kaya nakipag-ugnayan siya sa pamilya at boyfriend nito para magbigay ng warning at sabihan ang mga ito na protektahan si Janelle sa maaring hindi inaasahan na mangyayari. Nang mag-progress at mas lumala ang nangyayaring bullying, bilang nasa CIA, si Chris ang naging source of information ng tatlo. Madalas silang magpalitan ng email at bagamat hindi nila ito nakita in person o nakausap man lang sa phone, ito ang kanilang naging sandigan higit lalo pagdating sa information tungkol kay Janelle. Isang araw, sinabi ni Chris kina Buddy at Barbara na mayroon siyang isang surveillance footage na naglalaman ng balak ni Billy at Jean na paslangin si Janelle. Plano daw nila na atakihin si Janelle sa lalong madaling panahon at kailangan ng pamilya to take action para sa kaligtasan ni Janelle. At dahil wala namang nakuhang tulong si Barbara sa mga otoridad noong sinubukan nila na magreklamo, napagdesisyon nilang mag-asawa na umaksyon na. Pinangako ni Chris na bilang CIA agent ay lilinisin niya ang kanilang pangalan dahil prinotektahan lang nila si Janelle. Nang araw na yon, sina Buddy at Kurt ay pumunta sa bahay ni Billy at Jean. Si Kurt ang nagsilbing lookout at si Buddy naman ang pumasok sa bahay ng pamilya. Ang pamilya ay sinubukan na manlaban at tumakas, ngunit hindi nila nakaya ang lakas ng isang veteran. At sa huli,
ay ang bala ng baril ang tumapo sa kanilang buhay. Ang anak na si Tyler ay iniwan at hindi sinaktan dahil wala naman itong kasalanan sa ginawang pangbubuli ng magulang. Si Buddy sa una ay todo deny sa ginawang krimen dahil prinotektahan niya lamang ang kanyang anak. Mayroong strong evidence sa mga otoridad sa kanya kaya soon enough siya ay umamin din. Nagkaroon na ng liwanag sa nangyaring pagpaslang kina Billy at Jean at ang natitira na lamang gawin ay ang alamin kung sino ang CIA agent na nagtulak sa pamilya behind the scene. Ang IP address na ginamit sa pag-send ng email ay nagawang maitrace ng otoridad. Sa ginawang pag-trace, ito ay galing sa computer na nasa loob ng bahay ng pamilya Potter. Base naman sa ginawang forensic linguistic, isang teknik na nagkukumpara ng spelling, grammar o language sa isang unknown source o writer, ang mga email ni Chris ay kinumpara sa nature of writing ng mga nakatira doon na sina Buddy, Barbara at Janelle. Sa ginawang comparison, ilang mga similarities ang nakita sa way of writing ni Chris kay Janelle. Ang way of writing ni Janelle ay unique dahil na din sa kanyang learning disabilities. Ang kanyang grammar maging spelling errors ay consistent sa way of writing ni Chris, kaya ang finding, si Chris ay isa lamang identity na ginawa ni Janelle. Ginamit ni Janelle ang identity na ito para maghiganti kina Billy at Jean. Alam niya na proprotektahan siya ng mga magulang sa gustong manakit sa kanya at si Chris bilang isang CIA agent ay nakadagdag sa lakas ng loob ng mga ito na gawin ang gusto niyang mangyari. After ng kanilang finding, ang mga otoridad ay pumunta na para arestuhin sina Barbara at Janelle. Si Janelle ngayon ang mastermind at si Barbara ang kanyang naging boses para kumbinsihin ang asawang si Buddy na kalabitin ang gatilyo. Sa ginawang trial, si Kurt bilang lookout ay nagplead ng guilty at nasentensyahan ng 25 years in prison. Sa kaso naman ni Janelle, ang kanyang depensa ay sinabi na walang kakayahan si Janelle sa nangyari dahil sa kanyang mental capacity. Ang krimen ay itinuro nila kay Buddy at sinisi ang pagiging overprotective nito sa anak na dahilan para magawa nito ang krimen on his own. Si Janelle ay never umamin sa kanyang ginawa at in denial sa nangyari. 2015, sina Janelle at Barbara ay nasentensyahan ng 2 counts of life sentence. 2016, sinubukan ni Janelle na iapela ang kanyang sentensya, ngunit ito ay denied. Sila ay kasalukuyan nakapiit at eligible for parole in 2071. Ang ama na si Buddy naman ay nasentensyahan din ng 2 counts of life sentence at eligible for parole in 2132. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!